Sa simula ng pelikula, dinala tayo sa gitna ng isang kagubatan sa Argentina. Sa labas pala, sa gitna ng gubat, may isang bahay na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Duque. Sinabi sa amin na si Duque ay dating secret agent ng gobyerno, ngunit mula nang mapatay ang kanyang kapatid ng mafia boss, pinili ni Duque na umalis sa The Secret Agency at manirahan mag-isa sa gitna ng gubat na ito. Hindi nagtagal, nakarinig si Duque ng mga kahina-hinalang ingay na nagpapahiwatig na may tao na nagtangkang pumasok sa kanyang bahay. Mabilis na sinuri ni Duque ang labas ng bahay at nahuli niya ang nanghihimasok. Ang nanghihimasok pala ay ang sariling pamangkin ni Duque na nagngangalang Juana. Pagkatapos ay pinapasok ni Duque si Juana at tinanong niya siya kung paano niya nalaman ang kanyang kinaroroonan. Sagot ni Juana na ipinaalam sa kanya ng kanyang ina. Pagkatapos nito, niyaya ni Duque si Juana para sa hapunan, at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pag-uusap. Dito ay sinabi ni Juana na simula nang mamatay ang kanyang ama, o ang kapatid ni Duque, hindi na siya makakatulog ng mapayapa at palaging pinagmumultuhan ng alaala ng kanyang namatay na ama. Kaya naman, pumunta si Juana sa bahay ni Duque dahil gusto niya ng pagbabago ng tanawin at sana makakalimutan na niya ang kanyang ama. Kinaumagahan, nakita namin sina Juana at Duque na naglalaro ng chess. Napakahusay ni Juana, madali lang niyang tinalo si Duque. Hindi nagtagal, napansin ni Duque sa kanyang CCTV monitor na maraming tao ang dumating sa kanyang bahay. Tinanong ni Duque si Juana kung inimbitahan ba niya ang kanyang mga kaibigan. Sumagot si Juana ng hindi, kaya mabilis na kinuha ni Duque ang kanyang sandata. Pagkatapos ay hiniling ni Duque kay Juana na magtago sa basement room habang nakikipaglaban siya sa mga umaatake. Dito, nagawa ni Duque na alisin ang isa sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Juana na magtago sa basement. Gayunpaman, si Duque ay inatake muli ng isa pang lalaki, na humantong sa isang matinding labanan. Matapos ang mahabang pakikibaka, sa wakas ay natalo ni Duque ang lalaki. Ngunit pagkatapos ay hinarap siya ng pinuno ng grupo na umaatake sa kanya. Ang pinunong ito pala ay ang kanang kamay ng boss ng mafia na pumatay sa kapatid ni Duque. Ang pagdating niya rito ay para kidnapin si Juana sa utos ng boss ng mafia. Si Duque, na ayaw sumuko, ay sinubukang labanan ang kanang kamay, na humahantong sa isa pang tunggalian. Sa huli, nagawa ni Duque na talunin ang kanang kamay ng mafia boss at mabilis na kinuha si Juana palayo doon. Habang nasa daan, nakipag-ugnayan si Duque sa isang lalaking nagngangalang Rendon Labrador. Si Rendon Labrador pala ay dating kapitbahay ni Duque at ipinagkatiwala ni Duque ang ilan sa kanyang mga sandata kay Rendon. Hiniling ni Duque na magkita kaagad sila ni Rendon sa kanilang karaniwang tagpuan. Sa pagdating, ipinaliwanag ni Duque na siya ay sinalakay ng isang grupo ng mafia. Sa kasalukuyan, kailangan ni Duque ang mga armas na ipinagkatiwala niya kay Rendon Labrador noon. Gayunpaman, sumagot si Rendon na abala siya sa sandaling ito at nangakong ibibigay ang mga armas kay Duque bukas ng umaga. Sa huli, naintindihan naman ni Duque at umalis. Pagkatapos, pumunta si Duque sa bahay ng isa niyang kasamahan na nagngangalang Nancy Binay. Dito ay iniwan ni Duque si Juana kasama si Nancy, dahil ang kanyang bahay ay sinalakay ng mafia at si Duque mismo ay kailangang pumunta sa sekretong lugar upang makipagkita sa kanyang dating boss sa special agency, na nangangakong babalik kaagad. Makalipas ang ilang minuto, makikita natin si Duque na nakikipagkita sa dati niyang boss. Dito, ipinaliwanag ni Duque na ang kanyang bahay ay sinalakay lamang ng isang lubos na sinanay na grupo ng mafia. Humingi ng pahintulot si Duque na alisin silang lahat at kukunin din niya ang kanyang mga dating miyembro ng koponan mula sa kanyang panahon bilang isang special agent. Kailangang humingi ng permiso si Duque dahil kapag may nangyari, kailangan protektahan ng kanyang boss si Duque at ang team mula sa legal na problema. Matapos marinig ang paliwanag ni Duque, sa wakas ay nagbigay ng pahintulot ang kanyang boss. Pagkatapos noon ay bumalik na si Duque sa bahay ni Nancy. Gayunpaman, sa pagdating, nakita na lamang ni Duque ang bahay na magulo at si Nancy ay malubhang nasugatan. Humingi ng tawad si Nancy at sinabing kinidnap si Juana ng isang grupo ng mga tao. Mabilis na dinala ni Duque si Nancy sa ospital para magamot. Matapos makatanggap ng medikal na atensyon si Nancy, bumalik kaagad si Duque sa bahay ni Nancy. Dito, pumasok si Duque sa lihim na silid at nakipag-ugnayan sa bawat isa sa kanyang mga dating miyembro ng koponan mula sa espesyal na ahensya. Ang unang taong nakontak ni Duque ay si Ler, ang pinakamahusay na hacker na nakatira ngayon sa Middle East.
Hiniling ni Duque kay Ler na pumunta sa headquarters kinaumagahan dahil may apurahang misyon na kailangan nilang tapusin. Sa kabila ng pagpigil sa kanyang asawa na sumali sa misyon, pinili ni Ler na puntahan si Duque, ang kanyang dating kasama sa koponan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Duque sa kanyang dating kasamahan sa koponan, si Molo, na nasa Mexico. Bukod sa pagiging bihasa sa pakikipaglaban, may kadalubhasaan din si Molo sa defusing at assembling bomb. Nakipag-ugnayan si Duque kay Molo at sinabi niya na kailangan niya ng tulong mula sa kanya, at umaasa siyang pupunta si Molo sa kanyang punong tanggapan kinaumagahan. Sa huli, pumayag si Molo dahil itinuturing niyang sariling kapatid si Duque. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Duque sa kanyang huling kasamahan na nagngangalang Sofia. Hindi ordinaryong babae si Sofia dahil sanay siya sa martial arts. Si Sofia ay dati ring kasintahan ni Duque noong nasa iisang team sila sa special agency. Agad na pinapapunta ni Duque si Sofia sa headquarters kinaumagahan dahil kailangan niya ng tulong mula sa kanya. Lumipat ang eksena kay Juana na kinidnap ng boss ng mafia. Sinabi ng boss ng mafia na hinding-hindi niya sasaktan si Juana hanggat sumunod si Duque sa kanyang utos. Gayunpaman, kung tumanggi si Duque na sumunod, tiyak na makakasama ni Juana ang kanyang ama sa kabilang buhay. Di nagtagal, nakipag-ugnayan ng boss ng mafia kay Duque, na kasalukuyang nasa ospital kasama si Rendon Labrador. Hiniling ng mafia boss kay Duque na kidnapin si Olympia, na isang nuclear expert. Ang mafia boss ay umaasa kay Olympia para sa kanyang mga personal na interes. Ang mafia boss ay nagpadala na ng mga detalyadong file kung saan mahahanap ni Duque si Olympia. Kung tatanggihan man siya o pagtataksilin ni Duque, tiyak na hindi na makikita ni Duque si Juana. Kinabukasan, ipinakita nito ang pagdating ng tatlong dating teammates ni Duque mula sa special team. Malugod silang tinanggap ni Duque, kasama na si Sofia, ang dati niyang kasintahan. Pagkatapos noon ay agad silang dinala ni Duque para lumipad sa lokasyon kung saan nila makikita si Olympia. Sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Duque sa kanyang tatlong kasamahan sa koponan na si Juana, ang kanyang pamangkin, ay kinidnap ng mafia boss na pumatay sa biolohikal na kapatid ni Duque. Hiniling ng boss ng mafia kay Duque na kidnapin si Olympia, isang nuclear scientist, at kapag tumanggi si Duque, sasaktan ng boss ng mafia si Juana. Kaya naman, humingi ng tulong si Duque sa tatlo niyang teammates dahil naniniwala siyang kung magkakaisa sila, kakayanin nila ang lahat ng ito. Ayaw ibigay ni Duque si Olympia sa boss ng mafia, gusto lang niyang bitagin ang boss ng mafia. Pagkatapos noon, panandali ang tinanong ni Duque si Sofia, ang dati niyang kasintahan, kung kasal na siya ngayon. Simpleng sagot ni Sofia na hindi na kailangan pang malaman ni Duque dahil hindi naman niya iyon obligasyon. Sa madaling salita, dumating si Duque at ang kanyang koponan malapit sa pabrika ni Olympia. Bago simulan ang kanilang misyon, gumawa muna si Duque ng taktika kasama ang kanyang koponan. Pagkatapos ng mahabang talakayan, si Duque at Sofia ay magbalat kayo bilang mga empleyado at papasok sa pabrika para kidnapin si Olympia, habang si Molo naman ay sisiguraduhin ang sitwasyon sa labas, at sina Ler at Rendon Labrador ay naka-standby sa kotse habang hinahak ang CCTV. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang magbalat kayo sina Sofia at Duque bilang mga empleyado ng pabrika upang makapasok, habang sinimulan ni Molo na patulugin ang mga gwardya sa labas. Sinimulan din ni Ler at Rendon ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paghack ng CCTV, pagkatapos ay nagbibigay siya ng direksyon kay Duque at sa iba pa. Ilang sandali pa, matagumpay na nakapasok sina Duque at Sofia at mabilis na tinungo ang kwarto ni Olympia. Gayunpaman, natrap sila sa isang glass room dahil maling password ang naipasok ni Sofia. Patuloy na sinusubukan ni Ler na i-hack ang system para iligtas si Duque. Sa kasamaang palad, ang system ay protektado ng maraming mga layer ng mga password. Agad na gumawa ng pagsabog si Molo na nagdulot ng gulat sa lahat ng naruroon. Nagsimulang maubusan ng hininga sina Duque at Sofia dahil wala man lang oxygen sa kwarto. Buti na lang, dahil sa pagsabog na ginawa ni Molo kanina, nag-malfunction ang system, dahilan para bumukas mag-isa ang glass room. Mabilis na lumabas sina Duque at Sofia na nagpapanggap na sila ang nakatalaga upang iligtas si Olympia. Dahil dito, ipinagkatiwalin ng mga gwardya sa kanila si Olympia at agad na isinakay ni Duque at ng iba pa si Olympia sa sasakyan. Gayunpaman, sa halip na magmaneho ng maingat, si Duque ay nagmamaneho ng walang ingat, na nagdulot ng hinala sa iba pang mga gwardya, na humantong sa isang habulan.
Sa pagtugis, sinubukan ni Sofia na bigyan ng katiyakan si Olympia sa pagsasabing lahat sila ay dating mga espesyal na ahente na magliligtas sa kanya. Wala pang oras si Sofia para magpaliwanag ngayon pero nangako siyang ipapaliwanag niya ang lahat mamaya kapag ligtas na ang sitwasyon nila. Samantala, si Duque at ang kanyang koponan ay patuloy na hinabol ng mga gwardya at pinaputukan. Dahil sa pagkadismaya, naghagi si Molo ng maliit na bomba patungo sa sasakyan ng mga gwardya at sumabog ito. Pagkatapos noon, hinarang sila ng dalawang sasakyan, ngunit walang takot na sinasagasaan sila ni Duque. Sa huli, matagumpay na naiwasan ni Duque at ng kanyang koponan ang lahat ng humahabol na mga gwardya. Pagkatapos noon, agad na lumipat si Duque at ang kanyang team sa private plane na inihanda nila kanina. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Duque at ng team si Olympia sa kanilang punong tanggapan. Dito, tinanong ni Olympia kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Duque na pinoprotektahan nila si Olympia dahil may isang mafia boss na gustong kidnapin siya. Kinidnap ng mafia boss si Juana at hiniling na ipagpalit ni Duque si Olympia para sa kanyang pamangkin. Gayunpaman, syempre, walang intensyon si Duque na gawin iyon dahil sinadya niyang bitagin ang mafia boss sa pamamagitan ng pagpapanggap na ibibigay niya si Olympia. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang boss ng mafia kay Duque at hiniling sa kanya na ayusin ang palitan ni Juana at Olympia. Pumayag si Duque sa hiling ng boss ng mafia, at inayos nilang magkita sa isa sa mga tulay sa lungsod. Bago umalis, nag-uusap si Duque at ang kanyang team tungkol sa planong gagamitin nila. Iminungkahi ni Duque na siya lang ang makikipagkita sa boss ng mafia habang ang iba ay magmamasid lang sa malayo. Nagpasya din si Duque na huwag isama si Olympia dahil balak niyang pangunahan ang boss ng mafia sa isang tiyak na lokasyon. Ilang sandali pa, sinalubong nila ang isang bisita na si Nancy na kalalabas lang sa ospital. Malugod nilang tinanggap si Nancy at nagpatuloy silang lahat sa pag-uusap patungkol sa naunang plano. Long story short, mag-isang pumunta si Duque para makipagkita sa boss ng mafia habang naghihintay sa headquarters ang iba niyang kasamahan. Gayunpaman, nang makaalis na si Duque, nagawa ni Ler na subaybayan ang lokasyon ni Juana, na nakakulong sa walang laman na gusali. Mabilis na sinabihan ni Ler sina Molo at Nancy upang iligtas si Juana mula sa gusali. Samantala, sa punong tanggapan, hiniling ni Ler kina Sofia at Renden na bantayan si Olympia. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Duque para makipagkita sa boss ng mafia, ngunit nang mag-usap sila sa telepono ay binalaan na lang siya ng boss ng mafia na huwag siyang subukang bitagin dahil kung gagawin niya iyon, mayroong mangyayaring masama. Sa kabilang banda, dumating sina Ler, Nancy, at Molo sa bakanteng gusali para iligtas si Juana ngunit walang tao doon, dahil isa lamang itong bitag na ginawa ng boss ng mafia. Agad na kinontak ni Duque si Ler at sinabing kailangan na nilang lahat na bumalik sa headquarters dahil baka naakit sila ng mafia boss na umalis sa headquarters. Sa ganoong paraan, madaling makidnap ng mafia boss si Olympia na nakatago sa headquarters. Mabilis na nagmadali silang lahat pabalik sa headquarters. Gayunpaman, sa pagdating, ang buong lugar ay nagkagulo at si Renden Labrador ay malubhang nasugatan. Inatake na pala ng boss ng mafia at ng kanyang mga tauhan ang headquarters ni Duque para agawin si Olympia. Buti na lang at hindi matagumpay na nadukat si Olympia dahil nagtatago siya kasama si Sofia sa ventilation duct. Nang gabing iyon, nagpasya si Duque at ang kanyang koponan na lumipat sa kanilang pangalawang punong tanggapan na matatagpuan sa isang daungan ng barko. Dito, agad nilang inayos ang kanilang diskarte kung paano ililigtas si Juana nang hindi isinusuko si Olympia. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang boss ng mafia kay Duque at nag-utos sa kanya na ibigay si Olympia ngayong gabi, dahil kung hindi niya gagawin iyon, talagang papatayin ng boss ng mafia si Juana kung hindi agad ibigay ni Duque si Olympia. Sa huli, pumayag si Duque, pero gusto niyang marinig muna ang boses ni Juana. Nangako si Duque na malapit na niyang iligtas si Juana. Pagkatapos nito, inayos muli ni Duque ang diskarte sa pamamagitan ng paghiling kay Nancy na ibigay niya si Olympia sa boss ng mafia, ngunit ang ibibigay nila ay hindi si Olympia kundi si Sofia na nagbalat kayo bilang si Olympia. Samantala, si Olympia ay babantayan ni Ler. Naunawaan ng lahat ang plano, at agad nilang sinimulan ang kanilang misyon. Nagawa ni Nancy na lokohin ang mga gwardya sa pamamagitan ng pagdadala kay Sofia na nakabalat kayo bilang si Olympia. Samantala, sina Duque at Molo naman ay nagtatago sa trunk ng sasakyan, at malapit na silang pumasok sa back entrance.
Sa pagpasok, kinailangang harapin nina Duque at Molo ang mga tauhan ng mafia boss na humantong sa isang shootout. Pagkatapos nito, hiniling ni Duque kay Ler na patayin ang lahat ng kuryente sa gusali. Nang mawalan ng kuryente, nalaman ng mafia boss na may mali at dinala niya si Juana sa rooftop. Sa parking lot, naghintay si Ler kasama si Olympia, gayunpaman, lumapit ang kanang kamay ng boss ng mafia, at nagkaroon sila ng pisikal na labanan. Natalo si Ler sa laban dahil sa pagiging outnumbered, at kinuha ng kanang kamay ng mafia boss si Olympia para dalhin sa mafia boss. Bumalik sa rooftop, sinadya ng mafia boss na tumakas gamit ang isang helicopter. Gayunpaman, dumating sina Nancy at Sofia, na nakabalat kayo pa rin. Ang boss ng mafia, na sobrang tuso, alam niya na ang dinala ni Nancy ay hindi ang tunay na Olympia. Ito ay humantong sa isang standoff sa pagitan ng mafia boss at Sofia, na parehong nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Kasabay nito ang pagdating ng kanang kamay ng boss ng mafia habang hawak si Olympia na hostage. Sa kalaunan, kinailangan ni Nancy at Sofia na ibaba ang kanilang mga baril para maiwasang mabaril sina Juana at Olympia. Di nagtagal, binaril ng mafia boss si Nancy, dahilan para bumagsak ito, at gumanti si Sofia, matagumpay na naalis ang kanang kamay ng mafia boss. Hindi nagtagal, dumating si Duque na hawak-hawak si Olympia, pinagbantaan niya ang boss na papatayin niya si Olympia kung hindi palayain ng mafia boss si Juana. Si Duque ay kumbinsido na ang mafia boss ay lubhang nangangailangan kay Olympia upang mag-assemble ng isang nuclear weapon para sa kanilang misyon. Gayunpaman, kalokohan lang ang lahat dahil mabilis na binaril ni Duque ang mafia boss bilang isang paraan ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit lumitaw ang isang bagong problema, nakasabit si Juana sa building dahil nadulas ito. Sinubukan ni Duque na iligtas si Juana, at sa huli, nagtagumpay si Duque na iligtas si Juana. Makalipas ang ilang araw, ipinagdiwang ni Duque at ng kanyang koponan ang tagumpay ng misyon. Di nagtagal, nakipag-ugnayan kay Duque ang kanyang dating boss upang imbitahan si Duque at ang kanyang koponan pabalik sa kanilang koponan. Si Duque at ang kanyang koponan ay handa nang bumalik ng masaya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.